to give us the Word of God, let's welcome the District 4 Pastor and our very own Pastor, Pastora Diwani Oliva. Praise God! Shall we give a clap of praise? Alam niyo yung palakpak niyo, pang kay Diwani lang yan. At kahit ako, parang di ko kayang tanggapin yan. Ang pinapalakpakan po natin, Diyos na bumubuhay sa'yo, na ni minsan ay di nagpabaya, hindi ka iniwan kailanman. Siguro kung ang mga paborito yung mga K-pop, mga Koreanong pinapaborito ng mga dalaga dyan ang pumunta rito with matching tadyak pa at nagsisigaw sapagkat nakita nila ang kanilang mga idolo. Siguro kung ang isang politiko ay pumunta rito at pagpasok nyo, nakita nyo ng hambalang na napakaraming biyaya na pagkatapos nating sumambay, may mga gantimpala tayong kukunin. Siguro ganado tayong pumalakpak. Patawarin niyo po ako kung kayo nahatulan at nahusgahan ko. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko for almost 34 years, Diyos na nung unang tungtong ko sa pulpito magpahanggang ngayon, ay hindi nagpabaya at hindi ako iniwan kailanman. Kaya ako wala ho akong turo na mahalata ang may nararamdaman ako physically, emotionally, mentally, for God's glory yan. Dahil pagharap ko sa Diyos, naniniwala ako na wala tayong dapat tipirin kapag Diyos na ang kaharap. Kung gusto nyo lang ho kayong sumambay sa amin, pwede rin ho. Pero mas gusto ko hong huwag tumigil ng pagsamba sa Panginoon. Let us worship the Lord our God. Hallelujah! Urabarakayarabasikaramahay. Kung nais nyo pong muling tumayo at sumamba sa Diyos na ating pinaglilingkuran, let us give the glory, the honor, and praise. And let there be healing, emotionally, mentally, spiritually, Lord. Abutin niyo po ang aming mga puso. For He is glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him shall we lift our voices. Panginoon, abutin mo kami sa umagang ito. We give you glory. For He is glorious Thank you, and Jesus. worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto Him shall we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. And the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. Come on, come on. Give Him glory. Oh, we give you praise. We give you honor. We give you praise, oh God. We honor your holy name. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody say, Amen! Pinakamalakas na pagsabi ng Amen! Praise God! Makakaupo na po. Sana pag may roll call sa langit, pag sinabing, narito ba mga taga-JIL may kawayan? Dapat pinakamalakas ang Amen nyo, ha? Kapag ako kasi nagagather ng mga district, ang buong Bulacan, nako, sinasabihan ko mga taga may kawayan, lakasan nyo, palakpak nyo, lakasan nyo, mag-ingay kayo, para malaman ng mga pastor nating nandito tayo, present tayo. Pag sa langit, may roll call, lakasan nyo ho, palakpak nyo ho. Kasi hindi ko na kayo mapapansin doon, wala nang usheret. Pagka ho nagpapalakpak si Jesus, nagtawag ng attendance, narito ba ang pinagpasturan ni Pastora Diwani o ni Diwani Magaling Oliva? Papalakpak kayo ng malakas. Amen. Kasi ibig sabihin, natawid nyo anumang hamon ng buhay at narating nyo ang buhay na walang hanggan.
napakahirap tumawid kapag ka po hindi ka aalalayan ng Diyos. Ang daming hamon, ang daming pagsubok. Ang salitang pagsubok sa English, ano sa English ang pagsubok? Trials, di ba? Pwede ring testing, di ba? O test or trials. Ito nadidinig po natin kapag ka po may mga exam, pagka may mga pagsusulit sa paaralan. Siyempre, bago magbigay ng exam o quiz o long quiz or final exam ang mga guro, they make it sure na itinuro niya ang mga dapat nyong matutunan at kapag kayo ay dumating na sa testing or trials, makasagot kayo. Amen. Ang pagtuturo ng Diyos ay hindi lamang sa pulpito, kundi sa inyong mga karanasan, sa inyong mga naengkwentro, sa mga bagay-bagay na ating kinaharap sa daigdig na ito. At ang papasok lamang sa buhay na walang hanggan ay yung naipasa ang lahat ng pagsubok sa daigdig na ito. Ako, kahit pasang-awa na lang eh. Okay ba sa inyo? Wala na. Di na ako pipili na ma-top 10. Di ba? Yung bang ma-awardan. Bay, sa hirap ba namang i-workout ang salvation? Bay, gusto mo nang magmura, di ka pa makapagmura. Nung araw, matuwa't magalit ka, nagmumura ka eh. Nung araw, madali lang sa'yo mainis, ilabas ang inis mo. Ngayon, di na eh. Di ba? Sino rito nagpapakabait na? Hoy, talaga, madali? Madali ba, Flor, na magpakabait? Mahirap. O madali ba na magsakripisyo sa isang taong binigyan mo ng binuhos mo ng lahat ng kabutihan sa bandang uli, reresbahan ka, sasaktan ka, pero kailangan mabuting tao ka pa rin. Madali ba yun? Maging totoo tayo, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Pero salamat sapagkat alam ng Lord na hindi madali, mahirap ito, pero may pangako ang Diyos. I will never leave you nor forsake you. Yun ang maganda ron eh. Iiwan ka ng tao pero hindi ng Diyos. Makakalimot ang tao pero hindi ang Diyos. Bibitinin ka ng tao pero huhustuhin ka ng Diyos sapagkat ang Diyos ay puno at nais niyang ibus ito sa iyo. Paborito ko itong lumang ilustrasyon para sa mga hindi nakakarinig ng aking ilustrasyon na ito. Minsan ay nag-anunsyo po ang Kapitan del Barrio at sinabi raw po na magkakaroon ng matinding tagtuyot. At sinabing maraming sasalintaing mga pananim. Kaya merong isa doon, si Carrio, sabi niya, naku, paano kaya gagawing paghahanda nito? Pero yung pong balitang iyon, sabi naman niya, pero bago dumating yon ay maghanda na tayo. Baka sakaling umulan. Paghandaan natin. Abay, parang dininig ang Kapitan del Barrio, bago dumating ang tag-init, may biglang pag-ulan. Ang ginawa ni Carrio, dahil alam niya, may darating munang tag-ulan, bumili siya ng malalaking drums at inilagay niya sa tapat ng alulod ng bahay nila. Alam niyo ba, alulod? Okay, alulod sa bubong, wala sa baba yun. So, alulod. Lahat ng 4 na sulok o 5, kung ilan ang alulod ng bahay nila, nilagyan ng malalaking drums. At siguradong kapag ka po umulan, merong drums sa pagitan o sa mga bahagi ng kanilang mga alulod. Abay, sa kanyang ginawang yon, act of faith, hindi pa umuulan, naglagay na ng drums, doktora. Minsang nasa palengke, biglang bumuhos, kumulog, umulan. Naku, kinikilig siya. Sabi niya, naku, grabe, walang nakaisip ng naisip po. Yung mga kapitbahay ko, tinignan ko sila, wala silang ginawang ganun. Ako, nag-invest ng malalaking drums. So, siguro mga 3 oras umulan, di siya makauwi, pero kilig na kilig siya. Nung pag-uwi niya, guess what? Ang una niyang pinuntahan ay yung mga alulod ng bahay na merong nakalagay na malalaking drums. Nalungkot siya. Sa tagal ng ulan, hindi na puno at hindi nalagyan ng tubig ang drums. Anong problema? May faith naman. Wala pang ulan, naganda na. That is faith. Alam niyo kung ano nangyari? Nagkulang ng wisdom, hindi niya inalis ang takip ng drums. Mga kapatid, ang faith hindi lamang puro. Samahan natin ng knowledge. Marami pong napapahama kasi kala niya tama faith niya. Hindi ka binubuhay ng Diyos na mga pa sa daigdig na ito at manghula sa mga bagay na walang katiyakan. At ngayong umaga, maganda ang mensahe ng Diyos. Malaman natin ang katotohanan ng biyaya at pagpapala. Hoy, ito daw ang paboritong marinig ng mga church eh. Do you want blessing? O diba? Sabayan nyo ng palakpak para makita ni Lord na excited tayo. Do you want blessing? Okay, diba? Favorite yan. Favorite. Hindi naman tayo plastic because we know that God is a God of blessing. Maraming pagpapala ang Diyos na hindi kayang ibigay ng tao.
Maraming kayang gawin ng Diyos na hindi mo kayang gawin. Kaya, pag sinabing blessing, hindi to sa isang partikular lamang na alam mo, na pupunuin ang bulsa mo. Ako, madalas kong sabihin, baka pumayabang ang dating. Yung magkaroon ka na magandang bahay, Kristiyano ka, pangkaraniwan lang yan. Kasi marami ding hindi Kristiyano, may mas maganda pang bahay sa'yo. Pero yung may maganda kang bahay at may maganda kang buhay, bihira yon. Sa Kristiyano lang may totoong Diyos yon, na may magandang bahay na may magandang buhay pa. O medyo ibaba natin, pero mataas. Yung kapitbahay mo, pareho kayong butas ang bahay. Talagang tagusan ng init at tubig pag umulan. Pero ang kaibahan mo, sa gitna ng mainit na pakinandam, sa gitna ng maginawa at tinutuluan ng tubig ng bahay mo sapagkat umuulan, nagagawa mo pa rin magpasalamat. Pero yung kapitbahay mo, nagmumura na. That is blessing. Ang pagpapalay hindi panlabas lang, kundi panloob. At ang pinakamalaking biyaya ay panloob. Di ba? Uso ngayon, pagka daw ikaw may pera, sorry sa gagamitin ko ha, at pangit ka pa, kasalanan mo na. Dahil yung pera mo pwede kang pagandahin, patangusin ng ilong, paputiin, pagandahin ang hugis ng muka, pabawasan ng baba, patanggal ang taba. Pero kaya ba nitong tanggalin ang lungkot mo? Kaya bang tanggalin nito ang emptiness ng buhay mo? Kaya bang ipaduktor kapag ikaw ay nag-aalala na, natatakot na, nangangamba na, at wala nang katiyakan sa daigdig na ito? Hindi. Dahil kung lahat ng internal problems mo, kayang ipaduktor, emotionally, mentally, not only physically, hindi na natin kailangan ng Diyos. Ano problema mo ngayon? Medyo ako po ay natatakot, nag-aalala, baka may kabit ang asawa ko ngayon. Sige, pa-check up kita. Injectionan kita na huwag ka na mag-alala. Pwede ba kung laging ganun, pa-injection na lang tayo lagi? Hindi. Tanging ang Diyos lang ang kayang magbuhos ng mga bagay na hindi kayang ibuhos ng sino man. Outpouring of God's blessing. Everybody say, outpouring! Umaga ng pagbuhos ngayon, handa ka ba? Psalm 65 verse 11 says, "You crown the year with your goodness. Your ways overflow with plenty." Isaiah 44 verse 3 says, "For I will pour out water on the thirsty land and streams on the dry ground, and I will pour out my spirit of your offsprings and my blessing on your descendants." Sabi ng Tagalog, pag sinabing outpouring or pour out, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang padadalawin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ipagpapalain. Ito gusto natin di ba? Yung mga patanda na dyan, mga nag-anak, may mga anak. Ang inaalala natin lagi, anak natin. Mamamatay na nga lang tayo, anak pa rin natin, iniisip natin. Nasa panahon ng atay, nasasaktan tayo, nahihirapan, nag-aalala, anak pa rin natin. Ganon-ganon ang Ama sa langit. Ganon-ganon. Hirap na hirap ang kanyang kalooban habang ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak, inaalala pa rin tayo sapagkat tayo'y mapapahamak. Pag-usapan nating mabuti, ano ba tong blessing na ito na hindi natin nadidiscover at nakatingin lang ho tayo sa nakikita lang ng mata. There are two kinds of outpouring. Outpouring of God's wrath or anger, outpouring of God's blessing. Dalawa lang naman pagbuhos ang pwedeng maranasan ng tao God's wrath or anger, or outpouring of God's blessing. Pag sinabing outpouring means an expression of strong feeling. Everybody say strong feelings. That is difficult to control. Naranasan nyo ba na talagang meron kayong nararamdaman na gustong gawin na hindi mo mapigil? Pwedeng ito'y galit, pwedeng ito'y sobrang saya. Out of control ka na kasi nasakop na yung isip at puso mo, kaya gumagalaw na yung physical mo. Yung bang pag pinagdimlang ka ng galit, wala ka nang magawa, hindi mo na nakikita kung ano magiging kahinatnan nito. In-express mo yung galit mo. Hindi ka na nag-isip. Ganon din naman pag maligayang-maligaya ka. Nag-e-express ka ng nararamdaman mo. Hindi mo alam kung lugi ka na o wala. Basta maligaya ako, masaya ako to, mahal ko tong paggagawaan ko nito. Si Lord meron yan. Yung expression na yan. Expressions of God's wrath or anger. Expressions of God's blessing.
Kasi hindi pwedeng outpouring of God's blessing lang. Kasi yung love, nagagalit ka rin eh. Sino rito umibig pero kahit minsan di nagalit? Sino rito mag-asawa kahit kailan di nagkagalit? Alam nyo, minsan meron pong tanong sa amin mag-asawa. Pastora po kasi ako, pastor si pastor dyan. Sabi nung isang inosente na talagang hangang-hanga sa amin ni pastor dyan, sabi niya, nagkakagalit pa po ba kayo ni pastor dyan? Eh sabi ko, natural. Sabi nga ni Ate Dory, kung paanong ang dila at ngipin ay matagal na magkasama, sinilang kayo magkasama ba, misa ay nakakagat pa ng ngipin ang dila. Normal. Nagkakagalit pero hindi kailanman maghihiwalay. Nagkakatampuhan pero ang kasunod nito'y mas malalim na pagmamahalan. Nagagalit din minsan si Lord eh. Nandyan po ba kayo? Alam niyo po ba yon? Baka naman ang naiisip niyo lang natutuwang-tuwa si Lord sa inyo. Nagagalit ang Diyos sa kasalanan, pero hindi siya nagagalit sa makasalanan. Kaya lang nadadamay ang makasalanan dahil niyayakap ang kasalanan. Malinaw po. Hindi ko mo ikaw ay napaparusahan, medyo kinakante, galit na si Lord sa'yo. Hindi. Galit siya, yun doon sa kasalanan na niyakap mo. Di ba nung si David ay nagkasala? Anong consequences? Namatayan ang anak. Hindi siya tumigil. Kaya nagkagulo ang pamilya. Kapag ka nagalit ang Diyos, pati pamilya nadadamay, pati lahat ng may kaugnayan sa iyo, nadadamay. Kaya napakahalaga na tayo, bilang tayo witnesses ng God's grace, ay patuloy na maging maingat at maranasan lagi natin ang pagbuhos ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Pag sinabi raw pong outpouring, it is an expression of strong feeling that is difficult to control. A very large number of things produced at the same time. Kagaya po nung minsang nagkaroon po ng lugar na yon na binagyo, binaha. Ang sabi ng balita, bumuhos po ang tulong. O, di ba? Bumuhos. Bumuhos ang tulong sa baryong ito sapagkat ang baryong ito'y binaha at maraming nasalanta. Bumuhos ang tulong sa ibang karatig pook, maging ang ating mahal na mayor ay bumuhos ang pagpapala. Bumuhos ang tulong. Nandyan po ba kayo? Pag sinabi naman biblical meaning, to pour out signifies a rainfall in rich abundance, emphasizing the greatness of a fresh outpouring of the Spirit and power, not in drops, but in a great abundance. The power of the Holy Spirit is transforming each of us anew. Kagaya ng 2 Corinthians chapter 3, that we are being transformed by the Spirit of the Lord. And God wants to pour out bountiful blessing. Everybody say bountiful blessings on you in every area of your life, not only spiritually, not only emotionally, not only physically, but also financially. Hindi ako nagtuturo dito ng di baling walang pera, di baling 2 beses lang kumain, mag-apon, basta masaya. Aba, kung yan ang sikreto ng kasayahan mo, na dahup ka't naghihirap, na kinakabahan ka pag kami maniningil na, ikaw na lang. Binabalansi ko ang buhay bilang anak ni Kristo. As far as I know, hindi disenyo ng Diyos na makapatayo sa daigdig na ito. Ayaw ng Lord na mabuhay tayo ng may kalituan. Sabi niya, you're crowned the year with a bountiful harvest, even the hard pathways overflow in abundance. Sa book of Psalm 65 speaks of God's acts of providence. How God created all things, sustains and nurtures what He created. At sinabi rito, pag binalikan po natin dito, you crown the year with your goodness, your ways overflow in plenty. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginawa at saan magpuntay, ikay masaganang masagana. So, ibig sabihin, kahit saan ka magpunta, may pagpapala. Hindi yung lugar mong yon ang pupuntahan mo para pagpalain ka. Yun ang interpret ko doon eh. Pasensya na po, yun ang interpret ko. Kahit pumunta ako sa north, pumunta ako sa south, pumunta ako sa east, north, south, east, and west. Pag pinapuntahan sa akin ng Lord doon, may pagpapala. Hindi dahil nandun ang pagpapala, kundi doon ako gustong pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Dahil kung isang lugar lang ang tinitingnan natin ng pagpapala, baka lahat ng tao pumunta ron dahil nandun lang ang pagpapala. Dahil ikaw mismo ang gustong pagpalain ng Diyos at gusto ng Diyos na maging pagpapala. Nakukuha niyo po? At dito, merong pagtatanim eh. Sinabi dito, sabi na what is a harvest? Simply put, a harvest is a result of something that individual or nation have sown. Good
or bad. Kaya ang pagbuhos ng Panginoon, depende sa patuloy na araw-araw at ginagawa natin bilang buhay Kristiyano. Kung ano ginawa mo kahapon, resulta ng buhay mo ngayon. Kung anong nakaraan mong buhay, pwedeng maging manifestasyon habang binabaybay mong magpakabuti, hinahabol ka ng naging resulta ng ginawa mo sa nakaraan. Kaya do not make any decision kapag hindi ka tiyak at hindi ka nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Diba? Sabi ko noon, buti na lang ang haba ng grace ng Lord sa akin eh. Kung nag-aral siguro ako na mabuting-mabuti noon, marami akong mas nauunawaan ngayon pagdating sa mga bagay-bagay outside the ministry and the church na pwede akong makaharap kahit kaninong tao with confidence. Sabi lang ng asawa ko, pinahintulot na yan para hindi tayo maging mayabang sa mga susunod nating buhay. Marami kasing tao, wala pa sa biyaya, yumayabang na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yon? Okay, sabi niya, hindi ako yon. His desires is for you to experience His goodness in such a way that even the most difficult experiences, ilang puntos lang po, patunayan po natin that yung outpouring of God's blessing ay hindi lamang sa isang area niya ipinakikita. Ano po ang manifestation nito? God always wants our future to be bright. Isa sa kinatatakutan po natin, yung hindi pa natin nakikita para bukas. Ako ho, talagang dumating sa point, naku, ginapang ko talaga educational plan ng mga anak ko. Walang masama doon, walang masama. Ni Duster, di ako makabili eh. Diyos ko talagang binubuhol ko na lang yung mga panloob kong damit eh. Piniperdible ko na lang yun. Nagtuturo ako ng blessing sa church. Bigla na lang, pag nadikit ako sa pulpitong ganyan, tumusok yung perdible sa panloob kong damit. Ang sakit. Nakangiti pa rin ako. Ganyan kalalaking perdible kasi ko eh. Kasi talagang apat ang educational plan ng mga anak ko. Inisip ko kasi, wala naman ako sweldo pagpapastor eh. Barbero lang yung asawa ko, sa barbershop kami nakatira. Pambihira, nung kukunin ko na at aanihin ko na yung kanilang educational plan. Scam! Nagsara lahat! My God! Hingi ako ng tawad sa Lord noon. Pero ano naging blessing? Yung anak ko, consistent scholar, walang binabayaran sa school. Yun ang naging paraan ng Diyos. Ang hina ng palakpak niyo eh. Minsan, ang lahat ng paraan mo, lahat ng dahilan mo, lahat yan buburahin ng Diyos para ipakita sa iyong mas matalino pa rin ako sa iyo. May limitasyon ng tao pero ako hindi. Bago ko pakasalan si pastor diyan, tinanong ko muna kung kaya niya akong buhayin eh. Ang sabi, bubuhayin ka ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Dumuda ako. Sabi ko, paano makakabili ng Pampers, gatas? Yung salita ng Diyos, pwede mo bang sabihin sa Mercury, bibili po ako ng gatas. Nasaan ho bayad? Man shall not live by bread alone. Diba? Pero, grabe si Lord eh. Noon hanggang ngayon, nalatabang kami, Natabang kami galing sa mga pinagtiisang hindi pinahalata, pero nakatawid dahil pinakilalang ang Diyos kailanman ay mabuti sa lahat ng panahon. God always wants our future to be bright. Nais ng Diyos na malaman mo na maliwanag ang naghihintay sa iyong buhay. Hindi niya kaloob ang mga paka sa dilim ng buhay. Ayaw ng Lord na makipagharimunan ka, makipaghulaan ka sa mundo na hindi mo alam anong tiyak na nakapaloob dito. Si Lord di niya matingnan ng mga Israelites. For more than 400 years, pinili ng maging dahop at alipin. Ang sabi ng Lord, pinadala niya si Moses para alisin sa pagkaalipin. Nandyan po ba kayo? So hindi niya kalooban. Biro mo, for more than 400 years. Nagkaanak na ng apo sa tuhod at apo sa tuhod ba? Tsaka tuhod sa bukong-bukong, tuhod sa kuko. Yung mga ganyan eh. Naipamana na alipin. Paano nila imomotivate mga apo? Apo, talagang ganon. Sipagan mo lang at maaawang parao. Imagine, wala kang nakikitang liwanag. Dumating si Moses, pinampered sila. Lalakad ka lang, susunod ka lang, uulan ng mana at pugo. Pinakamasarap na tubig sa buong daigdig magpahanggang ngayon ay nainom nila. Nakain nila, hindi nila natin nakain, maging ng pinakamayamang nabubuhay sa daigdig. Nakain ng mga Israelita, fresh from heaven. Step forward lang, sumunod ka lang. Yung future mo, bright.
Maliwanag, walang madilim. Proverbs 23 verse 18, your future is bright and filled with a living hope that will never fade away. Jeremiah 29:11 says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Come on, palakpakan natin si Lord. Future. Future na kinatatakutan ng mga young generation natin. Na mga young professional, to'y mayo ang young professional. Come on, tayo nga kayo, mga takot. Minsan sa buhay, tayo po kayo. Tingnan ko yung mga young professional dito. Mga YN, ayan, pamangkin ko po yung poging yan. Wala na, sila lang, yung mga tapos na ng college, ayan, come on. Okay, come on. Kayo lang, ayaw nyo ng outpouring, tayo ka anak. Hindi ako naniniwala na hindi dumadaan to sa takot sa future. Hindi dumaan sa'yo, hindi ka natatakot sa future. Paano kayo mabubuhay ng jowa mo? Makakabili kaya kami ng bahay? Ruby, di ka ba natakot kahit minsan? Hindi po. Sige nga po, lay hands niyo po sila. Shandarabakayaraba, sikarabalahandarabasik. Hurabararakanda, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ano man ang gumagambala sa isipan at puso nila para hindi nila makitang liwanag ng magandang buhay at kinabukasang naghihintay. Panginoon, sa ngalan ni Jesus, winawas akong lahat at pinasusubalian lahat ng kasinungalingan, lahat ng takot, pag-aalala, pangamba, kawalan ng pananampalataya sa isip at puso ng mga kabataang ito sa ngalan ni Jesus. And we declare that we are more than blessed. Higit silang pinagpala, lalo't nakakilala sila sa iyo. Lord, ihanda mong magandang buhay na sinabi mo sa Jeremiah 29:11. Sa bawat hakbang nila, makikita nila ang biyaya at pagpapala. Sa ngalan ni Jesus, everybody say, Amen! Palakpakan natin si Lord. O, bonus na kayo dyan. Diba? He crowns our year with bountiful harvest. Yung pagbuhos ng outpouring ng blessing ng Lord, He crowns our year with bountiful harvest. Walang taon ang buhay mo. Kung merong taon man ang pagsubok, may taon din ang pagpapala. Nandyan po ba kayo? For it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Ako, lagi kong pinatutotoo yan. Biro mo, 2 years course lang, binagsak ko pa board exam ko. Tapos makapag-asawa ka pa ng dating basurerong adik, di rin nakatapos sa pag-aaral. Akalain mo bang meron akong professional ngayon na tinutulungan ako magbayad ng bahay? Hindi lang yon. Kapag may pagpapala, talaga namang bukas ang pintuan ng mga restaurant na masasarap na pinapasarap kami. For the glory of God, for the glory of God. Ako'y natutuwa. Bukas makalawa, meron na akong napakagaling at pinakamahusay na IT sa buong Bulacan. Buong Bulacan lang, anak, huwag tayong lalagpas, hanggang Bulacan lang tayo. Ma? And bukas makalawa, meron akong isang anointed pastora na nagtuturo ngayon. Galing ho siya sa anniversary ng JIL Extension 2. Na, pati sa secular, ginagamit ng Lord. Akalain mo, kinaya namin ni Pastor dyan. Every time nakahiga kami sa kama, magkakatinginan kaming ganyan at sasabihin niyang, nakakahiya sa Lord talaga pag di natin siya paglilingkuran, ano? Sino ba naman ako? Para ako isang basurerong adik nung araw. Ngayon ay walang trabaho. Wala akong tumatanggap eh. Tatanggap pa po ba kaya? 56 years old na yung asawa ko. Wala na siyang gagawin kundi ipag-drive si pastor dyan. Si Kai, ipag-drive ako. Nagpapastor ng isang simbahan. Wala ring sweldo yung aking asawa. Pero nabubuhay kami ng higit pa sa sapat. Higit pa sa sapat. Sinakyan ng Lord yung pananaw ko, Panginoon, wala kaming pwedeng gawin kundi magsumiksik sa piling mo at ipagawa mong nais mo't gagawin namin. At nakita ko ho doon, walang taon ang buhay po namin na hindi kami binabayaan ng Diyos. God wants your years surrounded with good things from Him. Pag binuhos niya ang Lord, hindi isang buhusan lang yan. Patuloy na bumubuhos. Sabi rito, the Lord is my shepherd. Everybody say, I shall not want. Everybody say, I shall not want. Pag si Yahweh ang iyong pastol, hindi ka pagkukulangin. Amen. Oh, Diyos ko, nakaka-excite yun. Napalakpakan natin si Lord. Hallelujah. Wala pa si Helen no? Yung testimony. Kung saan lang ho tayo nag-e-extension doon. Ngayon, wala silang choice. Isang maliit na lugar lang daw pag-e-extensionan. Ngayon, meron doon isang may malaking lote.
nakiusap yung coordinator, yun daw po ay parang, yung caretaker ng malaking lote. Nalaman po na mag-anniversary kasi hindi, nagpaalam na hindi makakapagbantay ng malaking lote, ng lugar nila. Sabi, bakit? Kasi mag-anniversary po kami. Sa inyo gagawin doon? Bakit hindi dito? Kay laki-laki nito. Naku, sir, pwede po ba? O, dito na lang kayo mag-anniversary. Pinag-anniversary ho doon, pagkalaki-laking lugar. Walang bayad. Kani daw, sabi ni Pastor Akay, talagang mami, bumuhos. Kahit mainit, ang daming tao, ang saya. Natuwa ho yung may-ari. Ang sabi, huwag na kayong umalis. Linggo-linggo, dito na kayo. Hallelujah! Uutusan niya ang biyaya at pagpapala para lamang makita mo na kailanman hindi marunong magpabaya ang Diyos. You shall not want. Come on! Excited akong sabihin ito kasi the Lord is my shepherd. I shall not want. Tapos, tuloy na natin. Bigyan nyo na ako ng pagkakataon dahil total namin 25th na namin bukas. Tama ba? Bukas na ba? O pati yun, nalimutan ko. May 1 na bukas, May 2. Okay, May 2. O kami nakasal. Sabi ni Pastor Jan, wala akong wedding ring nun eh. Kasi yung nangako, kakasal na ako mami ang alas 3. Wala pa yung wedding ring. Pero iyon, 6 months before. 1 year preparation ng kasal ko eh. 3 araw na lang, wala pa akong sapatos. Pero sabi ko, uurong pa ba ako? Sabi ko kay Pastor Jan, kahit sa 1 kwarto na lang ako pakasalan, ayaw ho niya. Sabi niya, hindi pa babayaan ng Diyos. Pag akyat ko po, nakasang ka nakakita, naka-black shoes ako. Pag akyat ko po ng kotse, may humahabol. Fresh from Japan. Humahabol sa kasal namin. Sabi niya, Pastora, ito ho talagang para sa inyo. Pag kumasya, inyo to, size 6. Swak. Grabe naman yung sapatos ko. Sinusuot nyo ng panglalaban ng pang Miss Universe. Puti na nababalutan ng katakot-takot na parang mababa lang naman na presyong Swarovski. Okay. So nakahanda na yung hihiramin kong wedding ring. Hindi tumupad yung nangako. Kaya minsan may backup ka. Pag kami nangako, bumakap ka. Hindi ako naka-backup. Ngayon, alam ko na ngayon yan Lahat na bibigyan kita, Pastor. Okay, thank you, Lord. The Lord will bless you. Pero naka-backup ako. Mahirap na para huwag ka mag-ipon na sama ng loob. Kaya kapag hindi siya bumigay, Pastor, pasensya na sa okay lang. No problem. Wala akong backup. Heto na. Sabi ni Pastor Joey, parang si Given pa yata may dala ng ring nun. Di ba, naiwala mo pa, di ba, yung sing-sing? Okay. Pag-pray mo yun, parang hindi mo anihin. Joke. Kaya likot-likot itong batang to. Diyos ko, nalaglag ang wedding ring. Pero ang maganda nun, ito twist. Nung hinahanap na ako, nare-recall niya, dumating po yung nangako. Kaya yung suot ko mula noon hanggang ngayon, walang tanggalan yan. Hindi ko na nga matanggal. Ito pa rin. Magsi-silver wedding kami. Salamat po sa Panginoon. Okay na, di ba? Ito uli. I-renew lang naman I-renew lang So, glory to God, merong dumalaw sa aking isang pamilya at kinausap ng Diyos. Sabi niya, Pastora, nabe-bless po kami sa pamilya niyo. Gusto namin sagutin ang wedding ring niyo. Then, pasubuan na to, kailangan pakasalan ulit ako ni Pastor Jan. Salamat po sa Lord kasi ang Lord ay mabuti sa lahat. Saka naman nakakitang pakakasalan ka, hindi sa Pilipinas, kundi sa Israel. Di ba? Glory to God. Hallelujah. Invited po kayo lahat. Doon din ho reception, kanya-kanya ng ticket. God wants your years surrounded with good things from Him. More than your imagination. Lahat ng iyong mga pinangarap, wala yan sa kalingkingan na gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Amen. Ibasura mo lahat ng paraan at gusto mo at ibigay mo sa Diyos, makikita mo the best pa rin si Lord. Ang urap sa atin, gumagawa tayo ng sariling istorya. Ganito na. Lalabas ako ng bahay. Ganito ang mangyayari. Nakabahan. Ayun nabibigo tayo. Let God be God in our pocket. Amen. In our future. Pag sinilip nyo ba, wallet nyo ngayon, mag-glorify si Lord? Natataas mo ba ang kamay mo? Hallelujah. O sasabihin mo, hallelujah. Sabi nung awit, sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa, ang nais ko'y purihin ka,
Jesus. I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. Naranasan nyo bang sobra ka nga sa tulog pero pagod na pagod ka? Sobra ka sa tulog pero parang puyat na puyat ka. Wala ka namang ginawa pero parang hinihingal ka. Kasi ang napagod at hinihingal sa'yo, kaya sabi rito, paiinumin kita ng bagong tubig. Tandaan nyo, ang lahat ng nauuhaw, kahit painumin mo ng soft drinks yan, fresh juice, hahanapin pa rin yan tubig. Kasi mali yung ininom. Tayo minsan may spiritual hunger tayo, may spiritual tayong pagkauhaw. Kung ano-ano iniinom natin, akala natin yun ang iibsa ng pagkauhaw natin. Akala natin, uhaw na uhaw tayo sa pagmamahal. Ang hinahanap natin, pagmamahal ng asawa natin, pagmamahal ng anak natin, pagmamahal ng church. Kulang pa rin. Iba yung iniinom mo eh. Kaya anong sabi ng Panginoon dito sa Bible verse na binasa natin? Sa book of Isaiah 44 verse 3, sabi niya rito, aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Spiritually speaking, tayong mga nauuhaw. God wants your years surrounded with good things. Gusto niya na bawat taon ng buhay mo, maranasan mo ang iba't ibang kilos at galaw niya. Yun yung blessing. Amen po ba? Pero ito yung pinaka-ultimate blessing, manifestation of outpouring of the Holy Spirit, ability to overcome sin. Tandaan po natin, wag nating ikukumpara lagi. Wag nating sasabihin, sabi ko nga sa'yo, pasensya niya, wag niyo ako kung haharapan ng sangkatutak na diploma. Pasensya na po kayo. Ako, for the glory of God, nakapaligid po sa akin, magna cum laude. Mga laude yung mga yan. Ang iba ho dyan, talaga namang pong may posisyon sa kumpanya. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, hindi ako nakikipaggalingan sa inyo. Pagdating sa langit, kahit na napakarami mong diploma at nagsunog ka ng kilay, hindi iyan ang hinahanap ng Diyos. Di maganda, parami kang diploma at pinalakpakan ka ng tao at nakilala ka sa galing at husay mo, pero kilala ka rin sa langit dahil naglingkod ka sa Diyos. Di ba? Sabi nga, ang pinakamalaking trahedya na pwedeng maganap sa tao, hindi ang kamatayan, kundi ang buhay na walang layunin. Salamat sapagkat may layunin tayo. At ang isa sa outpouring ng Holy Spirit, you have the ability to overcome sin. Na kahit anong uri ng kasalanan, hindi ka basta-basta mapapabagsak. Dahil hindi ang tuksong kagwapuhan lang at kagandahan ang katapat ng katapatan mo sa Diyos. Hindi barya-barya lang ang presyo ng kaligtasan mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka cheap. Di ba? Hindi ka maliitan. Hindi barya-barya lang ang presyo ng buhay na walang hanggan na binigay ng Diyos sa iyo. Kapag galit na po ako at nasasaktan, yun ang nadidinig ko, hindi yan ang presyo ng kaligtasang meron ka. Yun yung maganda eh. Sabi ng Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Mahirap pong dumating si Lord na nasa gitna ho tayo ng pagkakamali ng buhay. Number 2, power in prayer. In the same way, the Spirit help us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercede for us through wordless groans. Kagabi po, napakaganda ho na nangyari. Sino nandito kagabi? Ginaya ko lang naman yung sinasabi nilang revival. Ang galing-galing ng Holy Spirit. Kung saan-saan na nadidinig ko, may revival, nakita pa ako sa TikTok, habang nagka-traffic, etc., doon sa isang bansang yon, merong kumanta ng parang kinanta niya, bless the Lord, oh my soul. Hindi yun program, ha? Na nakikita mo, bigla nag-ano, tapos yung in-interview, pinakita na meron lang isang kumanta na imbis na mainit dahil napaka-crowded, kumanta na lang siya. And then yung outpouring of the Holy Spirit, outpouring of worship, lumaganap, kaya kahit mga unbeliever, kumanta. At hindi man alam yung kanta, nagtaasan ng kamay, yung iba umiiyak. That is revival. Sabi ko, Lord, gusto kong mangyari yon. Kagabi sabi ko, there's gonna be a worship revival here in this place. Okay, bukas. Sabi ko, bukas. May dadalhin si Lord. Wala kayong effort. Hindi kayo nag-invite. Sino yung nakaninang first service? Nagulat kayo? May umaten? Sino nag-invite sa inyo? Wala po. Ba't ko kayo napunta rito? Nag-google po. Nakita po namin yung church. Umaten kami. Grabe yun ah. Sabi ko sa mga, nakita nyo?
Saan ka nakakita? Hindi na ako nag-preach. Sabi ko lang kay Pascal, worship tayo. Kasi kung merong prayer revival, faith revival, let us worship. Let us experience worship revival. Ikaw lang, magki-keyboard lang tayo. 1.5 hours worship. Ayoko naman parang maging manggagaya lamang, pero sa lugar, nanggaya lang ako. Pero ang Holy Spirit gumalaw. Mga nagluhuran, mga umiyak. O sabi ko, uwian na. Nag-worship lang kami, nag-testimony, nag-offering, closing prayer, uwian na. Ayaw magsiuwi. Kasi gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang isang tuyot na lupa ay nabasa, makikita mo na iiba kulay nito. Yung mga buto na nakailalim doon ay biglang mamumunga. And that is the power of the Holy Spirit. At kasunod nun ay na-overcome natin ng sin. Iba yung prayer mo. Tanda ko ng tong pastor, meron ako natutunang prayer ho sa Panginoon ngayon. Grabe. Tuturo ko ho yun sa ating every Saturday. Faith to endure trials. Isa pa po ito sa outpouring. Yung bang alam mong mabigat na yung pagsubok mo, pero nakikita mo pa rin ang sarili mo, nagsisimba pa rin. Naglilingkod ka pa rin. Nasasaktan ka, pero nagpapatuloy ka. Sugatan ka, pero tumutuloy ka pa rin. Outpouring yun eh. Manifestation po yun ng to endure trials. Hindi ikaw yung Kristiyanong, hindi lang nakamayan, lipat na tayo ng church, bakit di nangangamayan tao dyan? Humingi ako ng tulong, nabigo, kala ko malaki ibibigay. Hindi ka na ganon. Yan naman, church na yun, lang itinuro, kundi puro giving. May outpouring, na-endure po natin yung mga trials. Dapat po maging kaisipan natin ganito lang yan. Kalakaran, may common life. Magkakasakit tayo. Sasabihin, Jesus name, hindi po. Hindi, magkakasakit. Jesus name, lumayo ka. Magkakasakit nga eh. Disenyo ng katawan yan eh. Pero si Lord, merong miraculous healing. Amen. Doon mo papahalagahan ngayon ang katawan mo. Magigipit. Di, in Jesus name, masyado tayo extreme eh. Makakaranas ka ng kagipitan, maging ang mga tao sa Biblia, pero makikita mo yung provision ng Lord. Amen. Masasaktan. Jesus name. Masasaktan ka, si Jesus nga nasaktan. Pero mararamdaman mo yung comfort ng Lord. Malilito. Jesus name. Hindi. Malilito ka. Pero kumalma ka lang, makikita mo yung wisdom ng Lord, yung peace, yung knowledge ng Lord, ibubuo sa'yo. May common life. Pero wag tayong lamunin ng common life. Mas mataas ang pagmamahal natin sa spiritual life. Kasi kahit anong pagpapagal natin, kahit anong habol natin sa mundo, lalo siyang lumalayo. Hayaan mo lang na maging Kristiyano kang nagpapakatuwid, nagtatrabaho, nagdadagdag ng ilang mga pagpapala para maibsan lalo ang mga bagay na kinagigipit mo at para sumobra to para makapaglingkod ka. And God will do the rest. Amen po ba? Ako nung araw, pag di tumatanggap, parang, Diyos ko, laki ng kasalanan ko, di ko napatanggap eh. Pag di gumaling, nakukondem ako. Pagka merong anniversary at umulan, paralagay ko, parang kasalanan ko. Eh ngayon, naiibsa ng paglilingkod ko, ayaw magbago. Lord, wala akong magagawa. Pinakain mo na ng spiritual, pinakain mo pa ng physical, ayaw talaga eh. Pinag-pray mo lahat-lahat, namatay pa rin, di gumaling. Wala na, di ko na control. Meron nung nag-condemn sa akin, sabi niya, di ba sabi ni Pastora, wala daw, ganun to, bakit ganito yun? Sabi nung isang pastor natin, bakit hawak ba ni Pastora buhay ng isang tao? Nag-declare lang, nag-pray lang. Naalala ko po nung dati sa may bandang Malhakan. Sabi ko po, dalaga pa ako doon. Sabi ko, Brad, ayaw umattend kasi daw, masakit daw yung daliri ng paa. Sabi ko, sugat lang ho yan na kaya pang ilakad. Magpatuloy lang kayo sa Lord, kayang pagalingin ng Diyos yan. Hindi ho umattend. Pagkarano ng isang buwan, namatay. Ang kinamatay, yung sugat sa pedicure niya. Natetano ho pala. Nabalita ho ako sa lugar na yon. Sabi niya, tingnan mo si Pastora, pinag-pray, kapirasong sugat lang yun, lumala, namatay. Pinumapati yun. Ako pumatay. Pati yun lahat, iniintindi ko.
Sa liwanag ng salita ng Diyos, gagawin mo lang ang bahagi mo, ang Diyos ang bahala sa mga hindi mo kayang gawin. Dahil may ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita, pero may ginagawa siya. Amen. Palakpakan natin si Lord. Huli na po ito, greater manifestation of spiritual giftings. Sabi ko nga, yung mga kabataan ngayon, yung pinagturo ko last Sunday ng first service, kaya hunong tumugtog ng gitara, kayang kumanta, kayang mag-preach. Kayang sumayaw, di ba? Kayang sumayaw. Yung anak ko po, lahat ng instrument, kaya pong patugtugin, kayang mag-preach, hindi lang kaya sumayaw, hindi rin kayang kumanta. Yung isang anak ko, kaya nang sumayaw, kaya pang magpatugtog, kayang mag-preach, pero hindi pa rin kayang kumanta. Doon yata ako nabigo. Mga anak ko, lahat ng instrument, kaya. Pero yung pagkanta, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng anak na merong angelic voice. Lord, please. Hindi ako binigyan ng angelic voice. Pero meron hong dynamic voice to preach the word of God for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Greater manifestation of spiritual giftings. Kaya yung mga nanay dito, mga nagsipag-asawa, ang lagi ko sinasabi, palakihin nyo sa simbahan ang anak nyo. Yung drummer namin, mamaya tutugtog yata yun, yung drummer namin, 3 years old pa lang, drummer na yan. 25 na ngayon. 25 ang isip. 5 years old. Kaya niya makipagsabayan kahit kaninong drummer ng lahat ng church. For the glory of God yan ha. Sa Diyos po kapurihan. Bakit po? Pinagbuntis. Pagkaraan ng 3 araw ng pagkapanganak, nagre-report na sa MIS. Nagkumuy ka muna, namumutla ka. Hindi ako mapalagay. 3 araw, 4 na araw. 1 linggo pa, sinimba na. Wala na nadidinig yung bata, kundi yung tugtugan. Ngayon, 3 years old tumutugtog, 5 years old drummer, official na. Nagte-train pa yun, naboboard na sa training. Bakit? Yung mga pinag-aralan nila, tapos na, 4 times a day, kung mag-drums sa bahay. Kapitbahay ko lang po iyan, bukas makalawa, sasayaw na yan. Meron ako dito isang tambourine, 2 years old at singer at the same time. Kaya lang po, hindi chumatsamba yung mga lyrics dahil utalpe. Alam niya kapag nasa tono yung kanta. Hindi niya maisayaw yung kanyang 2 years old. Bakit? Alam na nila kalakaran, nagagawa na nila. Di ka na mahihirapang paglingkuran yan. Huwag mong tipirin yung anak mo, paglingkurin mo sa Diyos. May brighter future yan. Yung mga anak ko, hindi nyo mapagpapalit pag linggo yan, pag Sabado yan. Lagi nasa church yan, lumaki silang ganun. Hope 36:11, bigay ko po sa inyo to family verse namin. If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Nawa po sa umagang ito ay maranasan natin ang pagbuhos ng Panginoon, spiritually, physically, emotionally, mentally. Nasa pagnanasa po. In conclusion, He cares for your needs. He gives hope. He gives joy. He takes care of the land. He waters the ground and bless the crops. As far removed as most of our society is from the soil, we need to always remember to thank the Lord for His blessings on the ground and its crops. These are the source of all our food in one way or another. This blessing represent life. Everybody say life. The words bounty, overflow, abundance, cloth-covered, mantled, shout, and sing are all expressions of the manner and amount of God's blessing in our lives. No one can ever accuse God of giving stingly or beggarly or grudgingly. He gives generously, bountifully, liberally, and abundantly. When God says your year is crowned with good, we are in the seasons of harvest. That means souls are going to be won. Prosperity in every form is going to be poured out. And rewards for work accomplished for Him are going to be dispensed. God is going to raise up the standards of protection and deliverance and pour out His presence upon you. We are in the seasons of harvest in this year. This is your year crowned with good. Palakpakan po natin ang Lord. Pouring out God's blessing. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi lamang po pagpapalang pansamantala lang sa daigdig na ito. Kahit gaano naiipon natin, believe me, sa panahong kailangan ka na sa kalangitan at finish kontra ka na, iiwan mo lahat ng yan. Pinalaki po ako ng inang na August pa lang, tabi na kwento sa September pa lang, bibili na ako ng pamasko. September, October, November, December. Pagdating ng December, di ko na humasuot, masikip na.
Pinalaki ho kami na pag okasyon lang natin bubuksan to at mga dilatang to. At pinalaki kami na kailangan wasak na't manipis na yung kumot kahit lamig na lamig ka na, wag mong gagamitin. Kapag butas-butas na't napupunit ka, tsaka ka magpalit ng kumot. Ganon. Tsaka pag binili kami ng sapatos, wag mo muna susuot yan. Kaya kung halimbawa size ng paa ko 6, bibili ko ng size ng 8 hanggang 9 para kada lumalaki ka, kasi kailangan masira muna yung sapatos tsaka mo susuot. Ganon, grabe. Poverty mentality. Pero salamat si Lord, di ka tinitipid, di ka inaatat, di ka binibitin. Diba? Si Lord di marunong magbitin, di marunong mag-atat, di marunong yung patikim lang tapos wala, bitin na bitin ka na. Si Lord hindi eh. Philippians chapter 1 verse 6, ano man ang simulan niya, tatapusin niyang matagumpay. At lahat ng hindi mo kaya, makakaya mo kapag ka pumasok ang kapangyarihan ng Diyos, that we can do all things through Christ who strengthens us. Believe me, ito yung sabi ng Biblia. Walang bahagi ng buhay mo na di nakikita ng Diyos. At maganda ang susunod na buhay at kinabukasan natin. Akala ko, walang pag-asa yung mga pangarap ko. Kapag nandun ako sa barbershop, sabi ko nga kay Pastor Jan, ni Pastor Jan, buti na lang yung ganitong init ng panahon, tapos nagkakaedad tayo, tapos ang daming labanan sa ministry, may pang-comfort si Lord. Sabi ko, parang di ko nakakayanin. Pero mo, isang kembot mo, kainan, isang kembot, pahingahan, isang kembot, CR. Alam nyo yun, di ba? Pagdating ng gabi, mamaya pa ho kaming gabi uuwi, Jack and Poy muna kami. Sino mauuna sa CR? Lagi higiyaw akong talo, laging panalo si Pastora Kai. Unahan kami sa CR. Pag matutulog kami, kailangan sabay-sabay kasi yung aircon ng barbershop gagamitin na rin po namin. May mga hirap at sakit ng kalooban at pisikal na pinagdaanan, pero kahit nahirap yung pisikal mo, na-overcome ba sa maligaya ang kalooban? Di ba? Hindi mo nakikita yung kalagayan mo. Alam mo, pag nakakakita ko ng 3 nakasakay sa motor, tapos may dala pang mga sa gilid-gilid na ganyan, natatakot ako. Sabi ni Pastor Jan, ganyan tayo dati. Kaya nililians ko, Lord, bili mo kahit tricycle. Lord, bili mo kahit na owner. Lord, kahit. Pero pag nakita mo, kinikilig pa. Ginaganon pa nga nung asawa yung lalaki habang nagmumotor. Masaya sila eh. Lalo na kapag na-discover mo na ang ibinubuhos ng Diyos, hindi lamang pansamantalang bagay sa daigdig na ito. Kundi hindi lamang yung kapayapaan, kundi talagang pati physical mo, i-comfort ng Lord. Meron ho kong unan. Naku kay mahal, mahal-mahalong unan. Kasi yung unan daw yun, pagka inuunan mo gabi-gabi, hindi ka makakalimot. Ang tawag doon, memory pillow. Hindi totoo eh, kasi hindi ko malimutan yung nakasakit sa akin eh. Hindi, joke lang. Kamahal-mahal nung una na yun eh. Pero alam nyo sa totoo, walang bear eh. Bakit? Kasi yung unan ko sa barbershop, yun yung mga damit ko na hindi na nagagamit, nilagay ko na nilagay sa punda. Sinaksak ko na sinaksak, yung mga lumang damit na butas na, sinaksak ko, pinalobo kong ganon. At saka po, binardible ko sa gilid. Yun ang unan ko. The same unan na pinaglumaan ng mga damit na pinardible, na una na pagkasarap-sarap na memory pillow, relaxation pillow, the same lang ng hilik eh. Sabi ko, ano ba meron dito sa pillow na yan? Pareho lang ng hilik. So, pwede kang bumili ng masarap na kama pero hindi mahimbing na pagtulog. Masarap na pagkain pero hindi panlasa. Libro pero hindi na karunungan. Visa ticket papuntang ibang bansa pero visa ticket papuntang langit, hindi. Magandang bahay, maaliwalas, mabango, malinis. Pero hindi yung makalangit na tahanan. Yan natin na kung ano yung klaseng pagbuhos na gusto ng Diyos na ibuhos sa iyo. Allow the Holy Spirit to move. Are you ready to pour out His goodness? Bow your head now and close your eyes. For you are good. Just bow your head and worship the Lord. Your Meditate His mercy goodness. endures forever. Your kingdom has no end. Yes, Lord, be ready. Your Pour out mercy His blessing. endures
Pwede na ho tayong tumayo sa presensya ng Diyos na buhay. Be ready to pour out His blessing. Hallelujah. Come on, JIL, may kawayan. Lift your hands. Touch the throne. Hallelujah. God Almighty. Hallelujah. Let us give glory. We give you glory. Yanda na bababakande. Hallelujah. We exalt your name, for you are good, Lord. Your mercy endures Let us touch the throne. forever and ever. Continue to worship the Lord. Kingdom has And allow God to pour out His blessing. Your mercy endures forever and ever and Come on, let us give ever. our worship. For you are good, Lord. Your mercy endures forever and ever. Your kingdom has no end. Your mercy endures forever and ever and ever. Lift your hands, come on. Lift your hands. Hallelujah, King of glory. Come on. Come on, JM. Give your King version. of glory. Hallelujah. Pouring out the presence of the living God. Hallelujah. Yara babababahande. We give you Thank you, Jesus. glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Let the instrument be heard. We exalt your name. Hallelujah. Pouring out the blessing. Of glory. Lift your hands. Hallelujah. Hayaan mong punuin ka ng Diyos. God Almighty. Hallelujah. Yandala bababababababa. Kaya na bababa. Shandala babahoy. Hallelujah. We exalt your name, for you are good, Lord. Your mercy endures forever and ever. Your kingdom has no Yara end. balalabakande. Your mercy endures forever and ever and ever. For you are God, Hallelujah. Lord. Your mercy endures forever and ever. Your kingdom has no end. Your mercy endures forever and ever and ever. Amen. Let us continue to hum the song and let us continue to worship the Lord. Magbabakasakali lang po ako Kasi sense lang ng spirit ko, meron dito nangangailangan talaga na ipag-pray siya. Hindi ko alam kung anong dapat ipag-pray sa'yo. Nasa gitna ka ba ng kalituhan? Nasa gitna ka ba na para ka nang nadadry? Ewan ko lang po kung mali po ako, pero kung ikaw yon, please come forward and I will pray for you. Nasa season of revival po kasi tayo. Sabi ho sa amin, kayong mga pastor, be sensitive. Kung ikaw yon, alam mo sa sarili mo, you need prayer. Meron ho kasi tayo ngayon na anointing na binababa, power in prayer. Please come forward and I will pray for you. As we continue to worship the Lord, don't be shy. Come on. Come forward and I will pray for you. Kung ako po mali, patawarin ako ng Holy Spirit. Pero kung ikaw po yun, come forward and I will pray for you. As we continue to worship the Lord, pwede kang pumunta sa unahan at ipapanalangin ka namin, papanalangin kita, and let us continue to pray. Let us continue to worship the Lord our God. Habang pumupunta ka sa unahan, leaders ka man, o workers ka man, o bisita ka man, come forward and I will pray for you. Hallelujah! Come on! God bless you, Kuya Jeff! Hallelujah. Come on! Receive God's King of outpouring! glory. Give it all to God, sister, brother! Hallelujah. Come forward! God
Lord. Just flow in the Spirit. Now flow. Hallelujah. Just flow in the We Spirit. exalt your name. Wave your hands. Hallelujah. King of glory. God is touching you right now. Hallelujah. God Almighty. Wave your hands. Hallelujah. We Ready, sister, give be ready, you brother. glory. Your life will never be the same again. Hallelujah. Let the outpouring of the Holy Ghost be your upon you right now. name. Strengthen For them, Lord, you emotionally, are mentally. I release the outpouring of the Your Holy Ghost mercy in the name of endures Jesus. forever Receive right now. and Receive. ever. Receive. Continue to kingdom strengthen them, Lord, has emotionally, no mentally. end. All things which impossible to man are all possible to you, Your Lord. mercy Hallelujah. endures Your marriage will never be the same again. forever Just continue to and worship the Lord. ever. For you are God, Lord. Jeff, Your by the power of the Holy mercy Ghost, endures receive forever the and outpouring of God's ever. blessing Your from kingdom the crown of your has head up to the no sole of your feet. end. Receive now Your in Jesus' mercy name. endures Receive forever and God's ever. outpouring. Blow Amen. from the crown of your head. This is your day, brother. This is your day. Great is our God. Outpouring. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Jesus, name above all names, name above all names. You are worthy of all praise. I rebuke the spirit And of my fear, heart will anxiety, sing, how worry. great Receive, is our receive. God. Jesus' name above all Lift your names. hands. You are worthy of all praise. And my heart will sing, Thank you, how Lord. great is our God. Be ready to receive great outpouring of the Holy Ghost. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, your we'll see hands. how great is our God. How great is our God? How great is our God? Be healed Sing with me, how great is our God? And oh, we'll see how great is our God. Let us honor the Holy Ghost. How great is our God? Sing with me, how Lift great your hands. is our God. Panginoon, marami pong And salamat. all will see how You're a great, great God. How great Panginoon, sa pangalan ni Jesus, is our God. lahat ng nasa gitna ng kalituhan, di man sila lumapit. Lahat ng nangangailangan ng panalangin sa lakas sa kanilang mga katanungan, kagalingang emotionally, mentally, Lord, we pray for the healing. Maging lahat ng nanonood sa FB Live, Lord, tumagos mula rito papunta sa kanilang kilos ng banal na spiritong nasa iyo.
At inaangkin po namin, Lord, ang paggalaw mo sa aming mga pamilya, sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa iyong kapangyarihan naming naranasan. We thank you and we bless you. We bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen. mahina po ang amen.